Magandang umaga po sa inyong lahat. Tayo po ngayon ay nasa ikawalong araw na ng simbang gabi. Ang paksa po ang pagsilang ng tagapaghanda sa daraanan ng Panginoon.
Magsitayo ang lahat. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Jesucristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo, nawa ay sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Mga kapatid, ating aminin ang ating mga kasalanan upang tayo'y marapat makiisa sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami.
Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ngayong malapit na ang Pasko ng pagsilang ng iyong anak, kaming mga lingkod mong hindi karapat-dapat ay tangkilikin nawa sa pag-ibig ng iyong salita na nagkatawang tao sa sinapupunan ng mahal na Birhen at nanahan sa aming piling kasama mo at ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Malakias. Narito ang pahayag ng makapangyarihang Panginoon. Ipadadala ko ang aking sugo upang ihanda ang daraanan ko. At ang Panginoon sa inyong hinahanap ay biglang darating sa kanyang templo. Darating ang pinakahintay ninyong sugo at ipahahayag ang aking tipan. Ngunit sino ang makatatagal pagdating ng araw na iyon? Sino ang makahaharap pag siya ay napakita na? Siya ay parang apoy na nagpapadalisay sa bakal at parang matapang na sabon. Darating siya para humatol at dadalisayin niya ang mga saserdote tulad ng dalisay sa pilak at ginto. Sa gayon, magiging karapat-dapat silang maghandog sa Panginoon at ang mga handog na dadalhin ng mga taga-Huda at Jerusalem ay magiging kalugod-lugod sa Kanya tulad ng dati. Ngunit bago dumating ang nakahihindik na araw ng Panginoon, isusugo ko sa inyo si Propeta Elias. Muling magkakalapit ang loob ng mga ama at mga anak. Kung hindi, ay mapipilitan akong pumarian at wasakin ang inyong bayan. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Itaas ninyo ang paningin, kaligtas ay dumarating. Itaas nyo ang paningin, kaligtas ay dumarating. Ang kalooban mo ay ituro, O Diyos. Ituro mo sana sa aba mong lingkod. Ayon sa matuwid, ako ay turuan. Ituro mo poon ang katotohanan. Itaas nyo ang paningin, kaligtas ay dumarating. Mabuti ang poon at makatarungan. Sa mga salari ay guro at patnubay. Sa mababang loob, siya yaong gabay at nagtuturo ng kanyang kalooban. Itaas ninyo ang paningin, kaligtasan ay dumarating. Tapat ang pag-ibig, siya nang umaakay. Sa tumatalima, sa utos at tipan. Sa tumatalima, siya ay kaibigan at tagapagturo ng banal na tipan. Itaas ninyo ang paningin, kaligtasan ay dumarating. Harit batong panulukan, saligan ng sambayanan, halina at kami ay idangal. Hallelujah. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon.
Dumating ang oras ng panganganak ni Isabel at nagluwal siya ng isang sanggol na lalaki. Nabalitaan ng kanyang mga kapitbahay at mga kamag-anak na siya'y pinagpala ng Panginoon at nakigalak sila sa kanya. Nang 8 araw, dumalo sila sa pagtutuli ng sanggol. Zacarias sana ang ipangangalan sa kanya, gaya ng kanyang ama, ngunit sinabi ng kanyang ina, hindi, Juan ang ipangangalan sa kanya. Subalit wala isa man sa inyong mga kamag-anak ang may ganyang pangalan, wika nila. Kaya't hinudyatan nila ang kanyang ama at itinanong kung ano ang ibig niyang itawag sa sanggol. Humingi siya ng masusulatan at sumulat ng ganito, Juan ang kanyang pangalan. At namangha silang lahat. Pagdakay nakapagsalita siya at nagpuri sa Diyos. Natakot ang lahat ng kanilang kapitbahay, ano pat naging usap-usapan sa buong kaburulan ng Judea ang mga bagay na ito. Pinakaisip-isip ito ng lahat ng nakaalam at ang kanilang tanong, magiging ano nga kaya ang batang ito, sapagkat maliwanag na sumasa kanya ang Panginoon. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Minsang tinanong ko ang aking ama kung bakit Arnold ang pangalan ko. No? Ako po ay panganay sa magkakapatid. Sabi niya, kasikatan noon ni Arnold Schwarzenegger. Sikat noon. Mas almost 1980. No? Dahil ako ay pinanganak ng 1979. Sabi ko naman, bakit naman Philip ang pangalan ng kasunod kong kapatid na lalaki? In early 80s, sumisikat noon si Philip Salvador. Kaya ipinangalan Philip ang kasunod kong kapatid. Yung isa kong kapatid ay ipinangalan sa basketballistang si Alvin Patrimonio. Kaya Alvin ang kanyang pangalan. Kayo po ba, no? Bakit yan ang tinanggap ninyong pangalan? Na itanong na ba ninyo sa inyong magulang? Marciana, aka Nene, Sheldon. Sino pa bang mga nakikita ko dito? Sa bandang likod, may Claribel at parang may Gloria pang katabi. No? Alam nyo ba ang pangalan ng katabi ninyo ngayon? Ang pangalan nila ay Face Shield. No? Dahil halos lahat kayo ay naka-face shield. Ha? Parang yan yung pagkakilanlan ng kapwa natin ngayon. Si face mask at saka si face shield. Sa English-speaking world, no? Sa US, Europe, yung mga nagsasalita po ng Ingles, no? Yung lalo tigit ang Amerika, ang pangalan nila noong una ay nagpapahayag ng kanila pong tinatawag na hanap buhay ng kanilang profession. Kaya ang mga apelyido nila ay baker, farmer, cartwright, at nauso yung mga kapag ka ang hanap buhay ay sa paggawa ho ng mga bakal, yung smith na merong lacquer smith, goldsmith, silversmith. Ibig sabihin, their line of business is all about metal, processing of metal. Malalaman mo kung ano ang hanabuhay ng angkang ito, ng pamilyang ito, nang dahil sa kanila hong pangalan. Sa banal na Biblia, hindi po basta nagbibigay ng pangalan, kundi mahalaga ang mga pangalang ito. They were really descriptive, no? Ito'y tumutukoy sa kung ano ang karakter nila.
ang pagkakilanlan sa kanila. Halimbawa, si Adan, Adam, galing sa lupa, coming from the soil, from the earth. Dahil doon naman talaga kinuha si Adan. Hinulma ng Diyos ang lupa, kanyang hiningahan at nagkaroon ng buhay. Si Esau, now Esau would mean hairy, mabuhok, mahaba ang buhok. Kaya Esau ang kanyang pangalan. At marami pa, marami tayong nadinig na mga pangalan ng mga nagdaang araw. At sa araw na ito, dumating na ang araw ng panganganak ni Isabel o ni Elizabeth. By the way, ang pangalang Elizabeth ay nangangahulugang the Lord has sworn. Ang Panginoon ay nangako. Nangako ang Panginoon. Kaya kapag ka Elizabeth ang pangalan ninyo, ibig sabihin, nangako ang Panginoon. Ang kanyang asawa ay Zacarias. Ang ibig sabihin naman ay, the Lord has remembered. Hindi nakalimot ang Diyos. Hindi sila nakalimutan ng Diyos. Sa mga Hudyo, napakahalaga yung pagbibigay ng pangalan. Yung babaeng anak, yung babaeng sanggol, ay hindi masyado nilang siniseryoso. Kapag nanganak, at kapag babae ang ipinanganak, halos parang hindi masaya ang pamilya, ang mag-anak. Pero kapag lalaki ang sanggol, there is so much joy in the family. Lahat ng kapitbahay ay nagsasaya at nagtitiwang. Pero itong nanganak si Elizabeth, hindi lang masaya silang mag-anak, kundi ang buong paligid nila. Double joy, double celebration, dahil binigyan sila ng anak sa kabila ng kanilang katandaan at sanggol na lalaki pa ang ipinagkaloob sa kanila. Nagkaanak at sanggol na lalaki ang ipinigay sa mag-asawa. Ngayon, papangalanan na ang sanggol. 8 araw na ng pagsilang ng sanggol. Sabi ng mga kapitbahay, public opinion was telling them, pangalanan mo yan sa pangalan ng kanyang ama. Pero hindi pumayag ang ina. Ang ibinigay na pangalan ay Juan ang kanyang pangalan. He will be called John. Dahil ang pangalang ito'y nagpapahayag na ang Diyos nagkaloob sa kanila ng kakaibang pabor. John would mean God had favored them. God has been gracious. Nagmagandang loob sa kanila ang Diyos. Ang anak nila'y kagandahang loob ng Diyos sa mag-asawa. Dahil inalis ng Diyos ang kahihiyan, the stigma of shame na dala-dala ng mag-asawang ito nang dahil sila'y tumandang hindi magkaanak. Nagmagandang loob sa kanila ang Diyos. God has been gracious to them. He favored this couple, Elizabeth and Zechariah. Mga kapatid, paano kaya kung ang pangalan nating lahat ay Juan? What if our name is John? Matutuwa ba kayo? Ako ay Juan, kapag babae kayo ay Juana. Come to think, Pero kung atin pong pag-iisipan, oo nga naman. Tayo kung tutuusin, in a way, are John. Dahil nagmagandang loob ang Diyos sa atin. Nagkaloob sa atin ng pabor, kaya tayo nandito. God has been gracious, so much so that we are here.
kagandahang loob ng Diyos ang bawat isa sa atin. At ito tayo. Sino tayo? Bunga ng kagandahang loob ng Diyos. Bunga ng pabor ng Diyos. Hindi pala, privilege kung tutuusin na tayo naandito, kundi kagandahang loob ng Diyos. God's graciousness ang bawat isa sa atin. Kung kagandahang loob ng Diyos ang bawat isa sa atin, ano ang inaasahan sa atin? Ang inaasahan sa atin ay ituring natin na kagandahang loob ng Diyos ang ating sarili, that we consider ourselves as God's favored one, had been graced by God, pinagpala ng Diyos. Kung pinagpala at kagandahang loob tayo ng Diyos, sana, makita sa ating ikinikilos, sa ating pananalita, sa ating pananaw, ang kagandahang loob ng Diyos sa atin. Alam po ninyo, nakakalungkot, hindi ko lang minsan nasabi na sa panahon natin, nakakagulat. There is so much what we call vulgarity in words. Ang lumalabas sa bibig natin, parang hindi kagandahang loob ng Diyos. Laman ng balita ngayon, yung nangyari sa Tarlac. Sabi ng anak ng pulis, pulis ang tatay ko. Bata pa lang, nasanay na siya. Ano yung lumalaro sa isip ng batang yon? Na his father is a bully? Tayo, paglabas natin sa simbahan, maya't maya, hindi mo mawari, bakit lumabas ang salitang hindi dapat lumabas sa ating mga bibig? Pabata ng pabata, ang nadidinig nating marunong nang magmura, magsalita ng hindi maganda. Bata pa lang, nakarinig na at nagsasalita na ng masasakit na pananalita. Tayo, pag lumalabas ng bahay, paano tayo manamit? Paano tayo lumalabas? Dumadaan pa ba tayo sa salamin para tingnan ang ating sinusuot? Sumasakay tayo sa mga jeep, na halos lahat ay ipakita na natin. Yung pinakamahalaga sa tao, yung pinakamahalaga sa iyo, pinakaingat-ingatan mo, pinakatago-tago mo, binabalot mo ng maigi. Dahil that's the most precious thing for you. Because you are God's graciousness. Kagandahang loob tayo ng Diyos. Kung ako pala ay kagandahang loob ng Diyos, that I am God's favor, una sa sarili ko, there should be, maipakita ko man lang ako mismo, magpapahalaga, re-respetoin ko ang sarili ko. Paano ko aasahang igagalang ako ng iba kung ako mismo hindi marunong gumalang sa aking sarili? Sa labas, nariyan yung mga images ng dapat at hindi dapat isuot kapag tayo po ay nagsisimba. Maiilan pag pumasok, medyo pinaalalahanan ng ating mga ushers, a gentle reminder lang naman, ay galit pa. Ito ba yung tayo ay bunga ng kagandahang loob ng Diyos? Is this how we treat ourselves as God's favored? Kaya bumababa yung respeto ng kapwa. Kasi baka tayo mismo, hindi na tayo
tayo mismo hindi may respeto sa ating pagkatao, sa ating sarili. Baka ito yung paalaala sa araw na ito. Sa mga lumitaw na mga pangalang ito, na tayo pala, baka ang pangalan natin ay Juan. What if we are to be called John? Because in a way, we are God's favored one. Tayo ang bunga ng kagandahang loob ng Diyos. Sa mga sumusunod na araw, sana yun ang makita natin at ang pagturing natin sa ating kapwa-tao. Na siya at ikaw, tayong lahat, ay bunga ng napakabuting Diyos. Nagmagandang loob ang Diyos, kaya tayo narito. Ituring nawa natin ang ating sarili at ang kapwang bunga ng kaloob, ng kagandahang loob ng Diyos. What if our name is John? God's graciousness. Mabuti ang Diyos, kaya tayo'y nandito. Hangad nating matugunan ng Diyos ang ating mga pangangailangan sa buhay. Puno ng pasasalamat para sa Kanyang kabaitan, ating sambitin. Diyos na tapat at mapagbigay, dinggin mo ang aming panalangin. Diyos na tapat at mapagbigay, dinggin mo ang aming panalangin. Para sa mga namumuno sa simbahan, upang mapangunahan nila ang bayan ng Diyos sa pagtitiwala sa Kanyang katapatan sa Kanyang mga pangako. Manalangin tayo sa Panginoon. Diyos na tapat at mapagbigay, dinggin mo ang aming panalangin. Para sa mga namumuno sa ating bansa, upang mag-ibayo ang kanilang tiwala sa Diyos sa harap ng mga hirap na dulot ng COVID-19 pandemic, at matulungan ang ating mga mamamayang makaahon, manalangin tayo sa Panginoon. Diyos na tapat at mapagbigay, dinggin mo ang aming panalangin. Para sa mga taong tumulong sa kanilang mga kapatid na nangangailangan sa panahong ito ng COVID-19 pandemic, upang puspusin sila ng Diyos ng ligaya at katiwasayan sa buhay, manalangin tayo sa Panginoon. Diyos na tapat at mapagbigay, dinggin mo ang aming panalangin. Para sa mga taong nanghihina ang tiwala sa kabaitan ng Poong May Kapal, upang maramdaman nila ang mahiwagang paggalaw ng Diyos sa kanilang buhay at sa gitna ng kanilang mga suliranin, manalangin tayo sa Panginoon. Diyos na tapat at mapagbigay, dinggin mo ang aming panalangin. Para sa atin lahat na nagkakatipon sa pagdiriwang na ito, upang matuto tayong pahalagahan at pagyamanin ang mga biyayang natatanggap natin sa Diyos, manalangin tayo sa Panginoon. Diyos na tapat at mapagbigay, dinggin mo ang aming panalangin. Tahimik nating ipanalangin ang ating mga sariling kahilingan. Manalangin tayo. Diyos na tapat at mapagbigay, dinggin mo ang aming panalangin. Ang lahat ng ito'y malagod nating itinataas sa mapagmahal na Diyos Ama at mapagbigay sa ngalan ni Kristong ating Panginoon. Amen. Sa pag-aalay po, ang ating mga offering na sobre ay ilalagay sa basket na hawak ng pari. Panatilihin po natin ang physical distancing.
Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos, Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, ang paghahain ito na nagdudulot sa amin ng ganap na pagsamba sa iyong kadakilaan ay maging lubos nawang pakikipagkasundo namin sa iyo, upang maipagdiwang namin ng may talisay na loob ang pinagbuhatan ng aming manunubos na namamagitan kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Tinaas na namin sa Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Hesukristo na aming Panginoon. Ang pagsusugo mo sa Kanya ay ipinahayag ng lahat ng mga propeta. Ang pagsilang niya ay pinananapikan ng mahal na Birheng Kanyang inang tunay sa kapangyarihan ng Espiritong Banal. Ang pagdating niya inilahad ni San Juan Bautista sa kanyang pagbibinyag. Ngayong pinaghahandaan namin ang maligayang araw na kanyang pagsilang, kami nananabik at nananalangin lubos na makaharap sa kanyang kadakilaan. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami ay nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, Santo, Santong Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo, o sana sa kaitaasan. Pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon, o sana sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niyang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya yon. Iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayon din naman, noong matapos ang hapunan, hinawakan niyang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ipupuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Aming ipinahahayag na namatay ang iyong anak, nabuhay bilang Mesiyas at magbabalik sa wakas para mahayag sa lahat. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak, kaya't iniaalay namin sa iyong tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kay San ni Francisco, ang aming Santo Papa, at ni Gilbert, naming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagintapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria, Ina ng Diyos, kaisa ng kabiyak ng puso niyang si Poong San Jose, kaisa ng mga apostol, ni Apostol Santiago at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. Maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak, ang aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan,
kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Dumulog tayo sa Ama sa panalang tinuro sa atin ng Panginoong Hesus. Sumasalangit ka sa pahingin ang ngalan mo. Sa kaharian mo, susunod ang loob mo. Ito sa lupa, sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw. Patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin. Salang ka masala sa amin, at huwag mo kami ibahin ulo at saksak, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan, ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ng dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesus Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian, kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ipinibigay ko sa inyo. Tungayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan po kayo, magangat ng kapayapaan sa bawat isa. Kapayapaan. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Itong kordero ng Diyos, itong nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Sa pagtanggap po ng banal na komunyon, mauna po ang nasa bandang unahang upuan at tanging gitnang pasilyo lamang ang ating gagamitin. Dito ay tingnan ang mga floor marks, iwasan ang pag-uunahan. By rows po ang pagtayo at dumaan pabalik sa upuan ayon sa inilagay na mga arrows. Maligaya
Panalangin para sa espiritual na pakikinabang. Panginoong Jesus, ako ay naniniwala na ikaw ay nasa kabanal-banalang sakramento. Iniibig kita ng higit sa lahat at ninanasa kong tanggapin ka sa aking kaluluwa, sapagkat sa mga sandaling ito'y hindi kita kayang matanggap sa sakramento. Tumuloy ka sa espiritu ng aking puso. Niyayakap kita na para bagang naririto ka na, at iniaalay ko ng buong buo ang aking sarili sa iyo. Huwag mong hayaang mawalay ako sa iyo. Amen. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kaming pinapagsalo mo sa piging na banal ay pagkalooban mo ng iyong kapayapaan upang kami makapaghintay at makasalubong ng may ilawang nagdiringas para sa pagdating ng pinakamamahal mong anak na namamagitan kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Magsiluhod po ang lahat. Oratio Imperata Lipensis laban sa sakit na coronavirus. Ama naming Diyos, batid po ninyo ang aming kailangan. Nananalig po kami na inyo'y laging iingatan, lalo na sa panahong ito ng coronavirus. Pakigawan po ng paraan na kami maligtas. Pagalingin po ninyo ang mga meron nito. Patnubayan ang mga nangangalaga sa kanila. Turuan po ninyo ang aming gobyerno at mga ospital na masugpo ito. Matuklasan nawa ng mga nagsasaliksik ang sanhi at lunas nito. Mapukaw nawa ang aming puso sa paggawa ng mabuti at makatulong sa mga nangangailangan. Ipanalangin nawa kami sa inyo ng mahal na ina, Birhen ng Kaysasay, Nina San Rafael Arcangel, San Roque, San Blas, San Expedito, San Benito, San Carlos Borromeo, San Lorenzo Ruiz, at San Pedro Calunsod, Venerable Alfredo Obiar, at lahat ng mga banal, sa pamamagitan ni Kristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo pong sandali para sa patalastas. Patalastas mula sa Oblates of St. Joseph Minor Seminary. Isang mapagpalang umaga po sa ating lahat.
Ang Oblates of St. Joseph Minor Seminary ay isang institusyon na nag-aalaga ng binhi ng bukasyon sa mga kabataang nagnanais na maging pari at relihiyoso sa kinabukasan. Ang bawat seminaristang pumapasok dito ay hinuhubog hindi lamang maging pari, ngunit maging mabuting tao at Kristiyano. Sa kasalukuyan, kumakatok po kami sa mga kabataan na nakakaramdam ng pagtawag sa relihiyosong pamumuhay at nagnanais na maranasan ang buhay sa loob ng seminaryo. Tumatanggap po kami ng incoming grade 7, 8, 9 at grade 11. Mangyari po lamang na makipag-ugnayan kay Reverend Father Joseph Pasha, OSJ, ang rektor ng Seminaryo Minor sa numerong 0917-871-6714 o kaya naman ay personal na magpunta sa seminaryo sa San Jose, Batangas, katabi ng simbahan ng San Jose. Gusto niyo bang maranasan maging instrumento ni Kristo sa ibang tao? Halina at pumasok sa Oblates of St. Joseph Minor Seminary. Salamat po at pagpalain tayo ng Diyos. Magsitayo pong muli. Sumainyo ang Panginoon At sumaiyo rin. at pagpalain kayong lahat ng makapangyarihang Diyos, ang Ama at ang Anak at ang Espiritu Santo. Amen. Naialay ng Eucharistia, humayo tayo, ipahagi natin si Jesus sa kapwa-tao. Salamat sa Diyos. Sa atin pong paglabas sa simbahan, ang mauna po ay nasa bandang likod. Huwag pong mag-uunahan at panatilihin ang physical distancing. Magandang umaga po sa inyong lahat at maraming salamat. Ang